Pagdating sa Qingshu City, sinalubong ni Xu Ping sina Vice Principal Ling Shuang at ang koponan ng Magic City University, inimbitahan niya sila sa isang marangyang tanghalian bilang parangal sa kanila, na magalang namang tinanggap ni Ling Shuang. Pagpasok nila sa eleganteng lugar, magalang silang binati ng mga staff, agad ding napansin ng ibang bisita ang kanilang pagdating. May 3 tao ang nagbulungan tungkol kay Xu Jingming, pinuri ng isa ang gwapong S-rank captain, habang kinutya naman ng isa ang kanyang tier 3 na antas. Iniisip na ginagamit lamang siya ng Magic City University bilang pampromosyong mukha ng koponan. Nang marinig ito, ibinulong ni Zhou Ying sa kanyang kapitan na minamaliit siya ng mga tao, ngunit hindi ito pinansin ni Xu Jingming at ngumiti lamang, sinabing mas nagiging interesante ang lahat kapag minamaliit siya. Napatingin siya sa gilid na may paparating sa kanilang kinalalagyan. Lumapit si Wong Qi, ang captain ng koponan ng Jing University, at formal na nagpakilala kay Xu Jingming. Matapos ang mabilis na pakikipagkamay, may kumpiyansa niyang sinabi na inaabangan niya silang makita sa opening ceremony. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang kakampi habang tahimik na nakatingin si Xu Jingming, halatang naiirita. Tinawag naman ni Yao Fang na mayabang si Wang Qi, sinasabing parang siguradong sigurado na itong mananalo ang Jing University, ngunit itinuro ni Zhou Ying na may dahilan naman para maging mayabang ang kalabang captain dahil isa itong tier 4 na high rank na may pseudo S-rank ability na tinatawag na Heavenly Universe Meteorite. Napakuyom ng kamao si Yao Fang at galit na nangakong dudurugin nila ang sobrang kumpiyansa ng Jing University sa torneo, ayaw niyang maulit muli ang nakaraang pagkatalo nila. Upang mawala ang tensyon, iminungkahi ni Xu Jingming na kumain na lamang sila dahil kailangan pa niyang pumunta sa high-speed rail station upang sunduin ang kanyang mga bisita. Samantala, dumating naman ang isang tren sa rail station ng lungsod. Bumaba rito sina Tang Qi, Zhou Mingyang, at Meng Di habang hinahangaan ang magandang arkitektura at mahusay na serbisyo ng abalang terminal. Habang nakatayo sa istasyon, palingon-lingon si Tang Qi at nagtatakang bakit hindi pa dumarating si Xu Jingming. Hindi nagtagal ay nilapitan siya ng isang nakangising binatang nagngangalang Huang Tian at tinawag siyang long-legged beauty. Matapang itong humingi ng contact information niya. Malamig lang siyang tinanggihan ni Tang Qi at mariing sinabing hindi siya nagbibigay ng numero sa mga estranghero. Biglang nagtawanan ang mga kasama ni Huang Tian, nagbiro pa ang isang estudyanteng may matinik na buhok na sa wakas ay nabasted din ang kanilang gwapong kaibigan, habang ang isang babaeng kulay rosas ang buhok ay natatawang nagsabing ikukwento niya ito sa kanilang captain. Dahil sa kahihiyan at galit, napangit ang mukha ni Huang Tian habang iniinsulto si Tang Qi. Tinawag niya itong saplada at sinabing dapat pangaraw itong ma-flatter na nilapitan niya. Dahil sa kawalang galang nito, agad na humakbang si Zhou Mingyang upang protektahan si Tang Qi. Umiikot ang aura ng enerhiya ng hangin sa paligid niya habang galit niyang tinatanong kung ano ang sinabi ni Huang Tian. Napangisi naman si Huang Tian dahil may naglakas loob na hamanin siya. Pinakawalan niya ang sarili niyang napakalakas na aura, dahilan upang mabigla ang mga tao sa paligid ng maramdamang nasa rurok ito ng tier 3. Dahil sa kaguluhan, nagtipon ng maraming tao at nakilala nila ang grupo ni Huang Tian bilang koponan ng Baishan Superpower University, kinilala rin nila si Huang Tian bilang Vice Captain at nagtaka kung magkakaroon na ba ng laban. Nang maramdaman ni Zhou Mingyang ang malaking agwat ng kanilang lakas, napawisan siya ng malamig, agad namang hinawakan ni Tang Qi ang kanyang braso at sinabihang umalis na lamang sila at huwag nang patulan ang bully. Isa sa mga kakampi ni Huang Tian ang pumagitna upang pakalmayin ang sitwasyon. Ipinaalala nito na naroon sila para sa torneo at hindi dapat sirain ang reputasyon ng kanilang universidad. Kahit labag sa loob, umatras si Huang Tian ngunit agresibo niyang itinuro si Zhou Mingyang at nagbabala na kung hindi lang dahil sa torneo ay hindi niya sila palalampasin. Kinutya pa niya ang mahina nitong tier 1 na antas at sinabing hindi ito karapat-dapat magpakabayani. Dumura siya sa sahig bago galit na tumalikod upang umalis, ngunit bigla siyang bumangga sa isang taong nakaharang sa kanyang dinadaanan. Nagulat si Huang Tian nang tumingala at makita si Xu Jingming na nakatayo sa harap niya, may kumikislap na mga mata at nakakatakot na titig. Malamig na tinanong ni Xu Jingming kung sapat ba ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Nang hindi makasagot si Huang Tian dahil sa takot, nagtipon si Xu Jingming ng gintong kidlat sa kanyang palad at malamig na sinabing sapat na ang katahimikan nito bilang sagot. Walang pag-aalinlangan, malakas niyang sinampal si Huang Tian gamit ang kidlat na enerhiya. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ng bully dahil sa lakas ng tama. Bago pa ito makabawi, sinunggaban ni Xu Jingming ang buhok nito at brutal na tinuhad ng malalim sa tiyan, dahilan upang umugang ang hangin sa lakas ng impact.
Malakas na bumagsak si Huang Tian sa sahig habang umuubo ng dugo at hawak ang kanyang tiyan, samantala, nakatayo lamang si Xu Jingming sa ibabaw niya. Nagliwanag naman sa tuwa at ginhawa ang mukha ni Tang Chi at Zhao Mingyang habang tinatawag ang kanilang kaibigan. Agad ding tumakbo ang mga estudyante ng Baishan upang tulungan ang kanilang sugatang vice captain. Nakilala nila si Xu Jingming bilang nakakatakot na captain ng Magic City University. Binalaan ng matinik ang buhok na estudyante ang kanyang mga kasama na huwag gumanti at nagpasyang hintayin na lamang ang kanilang captain. Samantala, may isang excited na bystander na kinukunan ng video ang nangyayari gamit ang kanyang cellphone. Malakas niyang sinabi sa kanyang viewers na tinalo ng S-rank captain ng Magic City ang vice captain ng Baishan. Galit na tumitig ang matinik ang buhok na estudyante kay Xu Jingming at tinanong kung bakit nito inatake ang kanilang vice captain ng walang dahilan. Itinuro ni Xu Jingming sina Tang Chi at Zhao Mingyang at ipinaliwanag na kahit hindi siya mismo ang pinrovoke ng mga ito, nagkamali silang guluhin ang kanyang pinsan at kaibigan. Pagkarinig nito, napatingin si Huang Tian nang may halong takot kahit duguan na ang kanyang mukha. Biglang nahati ang mga tao nang may isang binatang kulay abo-asul ang buhok na sumingit sa gitna ng karamihan. Siya si Ji Hui, ang kapten ng koponan ng Baishan. Napabuntong hininga si Ji Hui habang tinatanong ang kanyang koponan kung paano sila nakagawa ng napakalaking gulo. Guminhawa naman ang pakiramdam ng babaeng kulay rosas ang buhok nang dumating ang kanilang captain. Sa maikling oras na ginugol niya sa pagbabayad ng bill, humarap si Ji Hui kay Xu Jingming at kinilala ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit aminado siyang mali ang kanyang koponan, pinuna muna niya si Xu Jingming at sinabing hindi katanggap-tanggap ang sobrang marahas nitong ginawa sa kapwa kalahok ng torneo. Hindi natinag sa sermon si Xu Jingming at kalmadong tinanong si Ji Hui kung anong universidad ang kanilang kinakatawan. Napansin kalahok din sila sa torneo. Nainsulto si Ji Hui na binugbog ni Xu Jingming ang kanilang vice captain nang hindi man lang alam kung sino sila kaya agad niyang ipinakilala ang sarili bilang captain ng Baishan. Habang nakaturo ng mapanambat, nagbanta siyang isusumbong ang insidente at pinaalalahanan si Xu Jingming na bawal ang pribadong rambulan dahil maaari itong magdulot ng diskwalipikasyon maliban na lamang kung hihingi siya ng tawad. Ngunit may kumpiyansang ngiti lamang na lubusang binaliwala ni Xu Jingming ang banta at casual na sinabing sige lang at magsampa siya ng reklamo. Napakagat ng ngipin si Ji Hui nang mapagtanto niyang hindi niya kayang takutin ang captain ng Magic City University. Habang palihim na sinusumpa ang pagiging walang awa ni Xu Jingming, napilitan siyang utusan ang kanyang koponan na umatras. Tinulungan ng mga estudyante ng Baishan ang kanilang bugbog na vice captain habang papalayo, at pinanood lamang sila ng grupo ni Xu Jingming. Kinakabahang tinanong ni Tang Chi kung maaapektuhan ba ng insidenteng iyon ang karapatan ni Xu Jingming na sumali sa torneo. Pinakalma siya ni Xu Jingming at ipinaliwanag na sila ang nasa tama at hindi basta-basta ididiskwalipika ng organizers ang isang pangunahing koponan dahil lamang sa maliit na alitan. Pagkalayo sa istasyon, tinanong ng matinik ang buhok na estudyante si Ji Hui kung talagang palalampasin na nila ang nangyari. Napabuntong hininga si Ji Hui at inaming pananakot lamang ang sinabi niya. Ipinaliwanag niyang hindi rin naman madidiskwalipika ang isang top team tulad ng Magic City University dahil sa simpleng away. Habang hinihimas ang kanyang noo dahil sa stress, sinabi ni Ji Hui na mas malalim ang kanyang inaalala. Binalaan niya ang kanyang koponan na hindi pa tapos ang gulong ito dahil pakiramdam niya ay hindi sila basta palalampasin ni Xu Jingming. Hawak ang kanyang bagbog na tiyan, gulat na gulat si Huang Tian at nagtaka kung maghihiganti pa ba si Xu Jingming ng pribado matapos na siyang bugbugin ng ganoon kalala. May mabigat na ekspresyon na lumingon si Ji Hui at itinama siya. Ipinaliwanag niyang ang tunay niyang kinatatakutan ay ang legal na paghihiganti ni Xu Jingming sa loob mismo ng tournament arena. Dahil dito, nataranta ang mga estudyante ng Baishan habang iniisip na baka durugin sila ng walang awa sa opisyal na laban. May black eye at kulang na mga ngipin, nanginginig na nagdasal si Huang Tian habang magkahawak ang kanyang mga kamay, umaasang hindi sila may tapat laban sa Magic City U. Nakipag-usap si Captain Ji Hui sa kanyang koponan tungkol sa hirap na dinaanan nila upang makapasok sa top 10 ng torneo. Sinabi niya kay Wang Ming na maging handang substitute at sumabak agad kung sakaling malubhang masugutan si Huang Tian sa mga susunod na laban. Nakaluhod pa rin sa sahig si Huang Tian at mukhang lupaypay habang kinakabahang nagtatanong kung ganoon na ba talaga kalala ang sitwasyon. Dahil sa inis, pinagalitan siya ni Ji Hui dahil sa kanyang takot at umaasang hindi magiging masyadong malupit sa kanila ang napakalakas na koponan ng Magic City. Sa labas naman ng train station, sinabi ni Tang Chi kay Xu Jingming na magmadali na sila. Tiningnan ni Xu Jingming ang kanyang cellphone, saglit na huminto, at casual na sinabing may hinihintay pa siyang sunduin. Nagtaka si Tang Chi at tinanong kung sino ang hinihintay niya.
Ngumiti si Xu Jingming at sinabing hinihintay niya ang kanyang girlfriend. Nang marinig yun, nagulat silang lahat, nagtaka naman si Tang Chi kung ano kaya ang itsura ng girlfriend ng kanyang pinsan, samantala, nagbiro si Meng Di na malamang ay isang magandang babae ito na may mahahabang binti. Hindi nagtagal ay dumating si Song QQ at masayang kumaway habang papalapit kasama ang kanyang roommate na si Chi Dong Xia. Ipinakilala ni Xu Jingming si Song QQ bilang kanyang girlfriend at ipinakilala rin si Chi Dong Xia sa grupo. Tumingin si Song QQ sa mga bagong mukha at hiniling kay Xu Jingming na ipakilala naman sila ng maayos. Ipinakilala ni Xu Jingming ang kanyang pinsan na si Tang Chi at ang kanyang mga kaibigan mula sa Jiang City na sina Zhao Mingyang at Meng Di sa kanyang girlfriend. Agad namang pinuri ni Tang Chi ang kagandahan ni Song QQ. Ipinagmalaki naman ni Meng Di kay Tang Chi na tama pala talaga ang hula nito tungkol sa babae. Ngumiti si Song QQ kay Tang Chi at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng 3 kumikinang na pulang potion bottle. Ibinigay niya ang mga ito bilang regalo sa mga kaibigan ni Xu Jingming at sinabing isa lamang itong abot kayang B-class item na makatutulong sa kanila. Habang hawak ni na Tang Chi, Zhao Mingyang, at Meng Di ang mga kumikinang na bote, lubos na nabigla si Zhao Mingyang. Hindi siya makapaniwalang tinawag nitong mura ang isang napakahalagang B-class item dahil alam niyang bawat bote ay nagkakahalaga ng 5 o 6 na milyon. Iminungkahi ni Xu Jingming na bumalik na sila upang ihanda ang kanilang mga gamit. Tinanong niya si Tang Chi kung saan ang hotel nito upang may hatid nila siya. Sinabi ni Tang Chi na halos 1 kilometro ang layo nito mula sa train station. Napansin ni Xu Jingming na napakalayo ng istasyon mula sa tournament stadium. Napabuntong hininga si Tang Chi at ipinaliwanag na dahil sobrang sikat ng event, matagal nang fully booked ang lahat ng malalapit na hotel. Nang maisip na problema nga ang distansya, agad na nagsalita si Song QQ at binanggit na mayroon siyang ilang villa malapit sa stadium. Inanyayahan niya si Tang Chi na doon na lang tumuloy upang mas maging madali ang lahat. Nagsimulang pagpawisan si Zhao Mingyang habang nakikinig. Alam niyang mayayamang lugar ang Qingshu City kung saan nagkakahalaga ng daan-daang milyon ang mga villa at napakahirap bumili ng isa. Namangha siya kung gaano kayaman ang pamilya ni Song QQ. Magalang namang tinanggap ni Tang Chi ang alok at humingi ng paumanhin sa abala. Mainit nang umiti si Song QQ at sinabing ang pinsan ni Xu Jingming ay parang pamilya na rin niya kaya wala itong anumang abala. Inilabas ni Song QQ ang kanyang cellphone at tinawagan si Uncle Hua upang sunduin sila. Makalipas ang ilang sandali, huminto sa tabi ng kalsada ang sunod-sunod na mamahaling sasakyan. Bumaba rito ang ilang lalaking nakaitim na suit at sunglasses, magalang na tinawag ng pinunong bodyguard na si Uncle Hua si Song QQ bilang eldest mace. Lubos na namangha sina Zhao Mingyang at Meng Di. Nang maramdaman ni Zhao Mingyang ang enerhiya ng mga lalaking yon, napagtanto niyang kahit ang driver ay hindi bababa sa isang high-tier 3 user, iniisip ni Meng Di na kung sa kanilang bayan nangyari ito, siguradong malaking personalidad na agad ang kahit isa lamang sa mga bodyguard na yon. Ngunit para kay Song QQ, parang normal lamang ang lahat habang casual niyang inaanyayahan ang gulat na si Tang Chi na sumakay sa marangyang sasakyan. Magalang na binuksan ng seryosong bodyguard ang pinto habang kinakabahang sumakay si Tang Chi sa maluwang na backseat. Sa loob ng sasakyan, sumandal si Song QQ kay Xu Jingming at humingi ng papuri kung maayos ba niyang nahandle ang sitwasyon. Sinabi ni Xu Jingming na maganda ang ginawa niya ngunit marahan ding idinagdag na hindi na sana kailangan pang tawagin ang kanyang mga tauhan mula pa sa Sichuan Province. Ngunit itinama siya ni Song QQ at sinabing nasa Qingshu City na talaga ang mga bodyguard at pinatawag lamang niya ang mga ito saglit. Nagulat si Xu Jingming at nagtanong kung hindi ba nasa Devil's Cave No. 7 ang pangunahing base ng kanilang pamilya. Habang nakasandal sa kanyang braso, ipinaliwanag ni Song QQ na ang Devil's Cave No. 7 ay pangunahing teritoryo lamang nila ngunit aktibo rin ang makapangyarihang Song family sa iba pang malalaking kuweba. Dahil dito, napaisip si Xu Jingming kung gaano nga ba talaga nakakatakot ang kapangyarihan at kayamanan ng isang dakilang Grandmaster family. Kinabukasan, nagsimula na ang National University League sa isang napakalaki at modernong stadium na puno ng mga helicopter at sabik na mga manunood. Habang nasa audience seats, namanghang tumingin si Tang Chi sa paligid at napansin na ang mga pangunahing grupo sa bansa ay nagpadala pa ng mga Elite Tier 7 Grandmasters upang pamunuan ang kanilang mga koponan. Ipinaliwanag naman ni Song QQ na ang torneo ang pinakamagandang lugar upang makahanap ng bagong talento kaya walang malalaking puwersa ang magpapalampas dito. Biglang nagsabugan ng fireworks sa kalangitan sa ibabaw ng malawak na open stadium bilang hudyat ng pagsisimula ng torneo.
Sa entablado, malakas na binati ng host na si Fang Lei ang masiglang crowd at sinimulang ipakilala ang 10 universidad na kalahok sa team matches. Una niyang ipinakilala ang defending champions na Qingjing Ability University, kasunod ang Jing University, habang isa-isang lumalabas ang malalakas na koponan, mas lalo namang pinahype ni Fang Lei ang pagpasok ng koponang pumangalawa noong nakaraang taon. Sa malakas na boses, inanunsyo ng host ang Magic City Ability University sa pamumuno ng kanilang captain na si Xu Jingming, may kumpiyansa at seryosong naglakad papasok sa arena ang buong koponan habang nakatutok ang mga mata ng lahat sa kanila. Nagpatuloy ng maayos ang introductions habang sunod-sunod na tinatawag ni Fang Lei ang iba pang universidad. Maraming malalakas na team ang nagmarcha papasok sa malaking arena at pumwesto sa field sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw. Sa wakas, ipinakilala rin ng host ang Rising Team ngayong taon, ang Baishan Team. Pinangunahan ni Captain Ji Hui ang kanyang seryosong koponan palabas ng tunnel kabilang na si Wan Tian na kamakailan lamang ay nabugbog. Nang makumpleto na ang lahat ng teams, ipinaliwanag ni Fang Lei ang mga patakaran ng torneo. May 3 bahagi ang kompetisyon, ang team match, individual match, at survival match. Sinabi niyang mauunang ganapin ang team at individual matches bago lumipat sa pinaka-exciting na bahagi, ang pag-aanunsyo ng mga premyo. Ang mananalong koponan ay makatatanggap ng custom-made S-Class battlesuits para sa bawat miyembro, samantala, ang mananalo sa solo category ay makakakuha ng napakalaking 30 cubic meter space ring, at ang magwawagi sa survival match ay bibigyan ng grade 6 na protective charm na natagpuan sa isang sinaunang guho na kilala sa napakalakas nitong depensa. Dahil sa mga kahangahangang gantimpala, nagulat ang buong audience, namangha ang mga tao sa stand sa sobrang pagiging mapagbigay ng organizers. Pinag-usapan nila kung gaano kamahal ang magbigay ng buong set ng S-Class battlesuits at nagkasundong magiging mas matindi kaysa dati ang mga laban. Sa field naman, may kumpiyansang ngumiti si Xu Jingming habang nakikinig sa mga premyo, iniisip niyang eksakto ang mga reward na yun sa mga item na kailangan niya. Upang ituloy ang programa, ipinaliwanag ni Fang Lei ang rules para sa team match. Bawat universidad ay kailangang lumaban sa iba pang 9 na teams sa isang single round format, magkakaroon ng 5 laban bawat araw sa loob ng mahirap na 9 na araw na kompetisyon. Mas lalo pang pinataas ng host ang excitement nang ituro niya ang malaking screen upang ipakita ang opening match. Biglang lumiwanag ang board at ipinakita ang unang laban ng torneo, Magic City Ability University laban sa Baishan Ability University. Maya-maya, isang asul na energy barrier ang kumislap sa buong arena upang ipakita kung paano gumagana ang safety system. Ipinaliwanag ni Fang Lei na ang Smart Energy Barrier ay automatikong mag-a-activate upang protektahan ang sinumang fighter na malalagay sa panganib ng nakamamatay na atake, ngunit idinagdag niya na kapag nag-activate ang barrier, automatikong matatanggal agad sa laban ang fighter na yun. Matapos maitakda ang mga patakaran, tinawag niya ang unang 2 koponan upang umakyat sa stage. Sa audience seats, sabik na sabik ang crowd para sa unang laban ng Magic City, may ilang humahanga sa kanilang sikat na S-rank fighter. Ngunit may iba namang nagdududa rito dahil iniisip nilang magiging mahina siya sa totoong laban dahil tier 3 lamang siya. Habang naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw, sinabi ni Kung Shi na napakaswerte nilang Bishan Team agad ang kanilang unang makakalaban. Sa kabilang panig naman, kumalat ang takot sa hanay ng Baishan Team. Takot na nakiusap si Wan Tian kay Captain Ji Hui na palitan na lamang siya. Ngunit tumanggi si Ji Hui at sinabing kailangan nilang sundin ang plano at magpakita ng matatag na presensya kahit pamatalo sila. Sinuportahan naman ng natitirang miyembro ng Baishan Team ang kanilang captain, nagkasundo ang matinik ang buhok na lalaki at ang babaeng kulay rosas ang buhok na haharapin nila ang kalaban ng buong dangal at pagmamalaki. Hinugot ni Ji Hui ang kanyang espada at inutusan ang kanyang koponan na sumugod, habang pinagpapawisan, mabagal namang sumunod si Wan Tian sa likuran niya. Pumwesto ang 25 kataong koponan sa magkasalungat na panig ng malaking puting arena habang nanunood ang napakaraming tao mula sa itaas. Samantala, handang-handa na ang grupo ni Xu Jinming para sa laban. Napansin ng crowd ang malaking agwat ng lakas ng 2 teams. Ang Magic City ay may 2 mid-tier 4, 2 low-tier 4, at isang high-tier 3. Samantala, naaawa naman ang mga tao sa mahinang lineup ng Bishan Team dahil isa lamang na mid-tier 4 ang bumubuhat sa 4 nilang high-tier 3 fighters. Umalingaw-ngaw sa buong stadium ang countdown at nagsimula na ang laban, punong-puno ng tensyon ang Bishan Team at handang lumaban, habang lubos namang relax ang Magic City Team.
Tinanong ni Yao Fang si Xu Jingming kung anong plano ang gagamitin nila laban sa kalaban, biglang kumislap ng marahas ang gintong kidlat sa paligid ng mga mata ni Xu Jingming habang sinasabi niyang hindi na nila kailangan ng plano. Sa isang iglap, sumabog ang pula at gintong kidlat sa buong katawan ni Xu Jingming at mag-isa siyang sumugod pasulong. Nagulat ang buong crowd at marami ang nag-isip na mamamatay siya dahil iniwan niya ang kanyang koponan. Para sa kanila, napakalaking pagkakamali ang sumugod ng mag-isa. Nang makita ang pagkakataon, agad na kumilos si Ji Hui, inutusan niya sina Wang Tian at Malong na sumugod kasama niya habang sina Old Li at Old Wang naman ay pinapwesto niya sa likuran upang magbigay ng suporta. Sabay-sabay na ramaga sa pasulong ang Baishan team, handang durugin ang nag-iisang captain.